So ito na yung ilalagay natin mga katropa. Pulser na lang kasi yung CPK sensor hindi natin mapalabas yung kuryente ron. Siguro kailangan talagang ilagay sa computer box yun para mag-produce ng kuryente. Ang ilalagay na lang natin dito ay pulser. So yung pwesto ng pulser natin, dito natin siya ilalagay sa bandang, kung mapapansin nyo may butas yan, no? Yan, may butas na yan. Diyan natin siya itatapat yung ating pulser. So ang gagawin natin, yung pulser, dito siya banda nakalagay. Yan yung kanyang pwesto. Tapos maglalagay tayo ng bracket mula dito sa kanyang butas ng ating pulser na bracket. Papunta rito, itutornilyo natin. So nang paggawa ko ng ganito mga katropa, yung isa may butas, yung kabila may slot para may adjust. Dito natin siya ilalagay. Yan yung kanyang itsura. Yung butas, dito siya, tutornilyo natin. Tapos ito, itutornilyo din natin to. So ito, nilagyan ko ng slot para pwede natin i-adjust yung taas ng pulser. So marami nagko-comment mga katropa at nag-BPM bakit hindi na daw ako gumamit ng computer box instead na e-bike controller yung ating gagamitin. Ang rason ko niya mga katropa kasi dun sa computer box yung mga modelong motor ngayon kayang-kaya niyang paikutin ng ECG yung ating makina kasi meron ng decompression yung mga makina ngayon. So kahit mataas yung CC niya, malambot lang siyang paikutin. Ngayon kung sakaling bibili ako ng computer box para i-convert dito, so magkano rin yun? 5,000, 6,000. Paano kung hindi gumana, di ba? Tsaka isa pa sa rason ko mga katropa, kaya e-bike controller dahil alam ko malakas yung bigay ng e-bike controller kumpara sa computer box. Bukod doon, syempre affordable. Yun naman yung target natin eh. Affordable yung ating gagawin. So, tingnan nyo ha. Ang bili ko rito sa Shopee ay 800 or 900. Sabi mo na 900 pesos. Tapos yung magneto, ang bili natin na second hand ay nasa 800. So, magkano na yun? 800, 900, 17. Tapos step up, 100 lang. Sabi natin 200 na step up, 19. Tapos ano pang ibang nabili natin? Stator. So yung stator mga katropa, ang bili ko rito ay nasa 12. So magkano na yon? Nasa 19, 12, 31. Tapos itong CDI, ang bili natin ay 320. Sabihin na natin nasa 34. O kung tignan nyo, kulang-kulang 35 lang. Magkakaroon na ng starter motor ang ating TMX 155, di ba? So napaka-affordable. So ipapamasin shop muna natin mga katropa yung magneto. Pati yung ipapahantap natin sa machine shop kasi wala siyang thread doon sa paglalagyan natin ng tornilyo ng ating bracket ng pulser. Mga katropa, papalo naman ang ating Facebook page, Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen. Kung gusto nyo namang magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, isearch nyo sa inyong Google Map ang Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen, Pangasinan. So ito na yung ginawa natin mga katropa sa bracket ng ating pulser. Ito pag final na babawasan natin yan. I-improve pa natin yung ating bracket. Naglagay tayo ng washer dyan. Tapos ang tornilyo tayo. Yan yung kanyang style. Tapos ito naman kung sakali dito na idadaan yan. Tapos yung trigger naman ng ating pulser mga katropa. Ito nagpa-welding tayo pansamantala. Ngayon kinuha ko yung timing niya sa dating magneto ng ating TMX 155. Ito. Bago kayo maglagay nito mga katropa, syempre isa-set up nyo muna yung ating pulser. Ilalagay nyo muna. Tapos kailangan nakalagay sa top yung ating piston, tatanggalin nyo yung spark plug, lalagyan nyo ng screw sa butas ng spark plug, tapos hanapin nyo yung top ng piston. Kung sakaling nahanap nyo yung top ng piston, guhitan nyo. Katulad ng ginawa ko rito, ginuhitan ko. Ito yung mismong marking ng ating top ng piston, tapos yun yung kanyang timing mark. Yung kunya o yung tinatawag na half moon, ilagay nyo yun para hindi gumalaw yung ating magneto. So pagkatapos nyo makuha yung top ng ating piston, gayahin nyo lang yung trigger ng ating pulser dito sa magneto. So ganito yung pagkakagawa natin sa ating trigger. Pag nakatap yung ating magneto, nakatiming sa top yung ating piston, dapat itong ating ginawa na trigger nakalagpas na dito sa sensor ng ating pulser. Yan, nakalagpas na siya. Yan. Ang gagamitin natin dito na CDI ay 4-pin CDI. So pwede rin kayong gumamit ng ibang CDI na racing CDI o kaya kahit anong battery operated na CDI. So battery operated na yung ating TMX 155 kasi wala ng primary dito sa ating stator. So ang gagawin ko muna dito, 4-pin CDI muna yung gagamitin natin. Pero mas marirecommend ako kung gagamit kayo ng Lihua na Makoto na brand na 4-pin CDI. Pero ito lang yung available ko. Pag na-final ko na, papalitan ko na siya ng Lihua na Makoto na brand. Mas okay yun mga katropa, mas recommend ako
ko yun dahil matagal siyang masira. Bukod doon, maganda yung timing niya sa TMX 155. Dito sa ating pulser, meron kayo makikitang dalawang wire. Yung blue na mayroong lining na yellow, yan yung pinaka-trigger ng ating CDI. At ito namang green na mayroong lining na white, ito naman yung pinaka-ground ng ating pulser. So ang gagawin natin dito, yung green na mayroong lining na white, dudugtungan natin ng wire ito at ilalagay natin sa ground ng ating motor. Dito sa green wire, ito yung mismong ground wire ng ating motor. So mamaya na natin i-organize yung ating wiring. Pag na-final na natin lahat ng wiring, tsaka natin siya i-organize. Pero sa ngayon, papaandarin muna natin siya. So dugtungan natin ng wire to, yung green na mayroong lining na white, at ilagay natin sa green wire ng ating motor. So ito na mga katropa, yung green na mayroong lining na white ng ating pulser, na ilagay na natin sa green wire ng ating motor. Ang susunod natin mga katropa, dito naman tayo sa 4-pin CDI natin. Syempre kapag 4-pin CDI, kailangan natin ng 4-pin na socket. So ilagay natin yung socket natin. So dito sa 4-pin socket mga katropa, meron tayong 4 na wire. So sa 4 na wire na yan, may iba't ibang connection yan at hindi pwedeng magkabaliktad. Sundan nyo na lang yung gagawin ko rito. So ang susunod natin mga katropa, dito sa ating pulser, yung pinaka-trigger ng ating pulser, yung blue na mayroong lining na yellow. Yung blue na mayroong lining na yellow, ilalagay natin dito sa taas, bandang kaliwa ng ating CDI. Ito yung pwesto ng ating pulser dito mismo sa CDI. Diyan natin ilalagay yung blue na mayroong lining na yellow. So ito na mga katropa, yung blue na mayroong lining na yellow ng ating pulser na ilagay na natin dito sa taas, bandang kaliwa ng ating CDI na 4-pin. Ang susunod natin mga katropa, dito naman sa baba, bandang kaliwa, ito naman yung ground supply ng ating CDI. Ilalagay natin itong wire na ito sa ground ng ating motor. So dito natin siya ilalagay kung saan natin nilagay yung ground ng ating pulser, dito sa green wire ng ating motor. So ito na mga katropa, yung baba, bandang kaliwa ng ating 4-pin CDI o yung ground supply ng ating CDI na ilagay na natin sa green wire ng ating motor. Ang susunod natin mga katropa, dito sa ating 4-pin CDI, dito naman sa kabila, sa taas, bandang kanan, dito naman nakapwesto yung ating ignition coil. Yung ignition coil natin, ito, dito siya nakapwesto yung kanyang wire. So dito sa dating socket ng ating CDI, hanapin nyo lamang yung black na mayroong lining na yellow. Ito yon. Yung black na mayroong lining na yellow, ito naman yung wire papunta dito sa ignition coil. Meron kayo rito makikitang black na mayroong lining na yellow. Diyan natin ilalagay yung taas bandang kanan ng ating 4-pin CDI. So ito na mga katropa, yung taas bandang kanan ng ating 4-pin CDI na ilagay na natin sa black na mayroong lining na yellow o doon sa wire ng ating ignition coil. Ang susunod natin mga katropa, yung panghuling wire dito sa ating 4-pin CDI, yung sa baba bandang kanan. Ito naman yung pinaka positive supply ng ating 4-pin CDI. Ilalagay natin ito sa accessory wire ng ating motor. So sa accessory wire ng ating TMX 155, dito sa kanyang flasher relay, meron kayong makikitang black wire. Ito yung mismo yung accessory wire ng ating motor. Kapag sinusi natin yung motor, tsaka lang siya mapapasukan ng positive supply. Pero kapag pinatay mo yung susi, mawawala rin dito yung positive supply. Diyan natin ilalagay yung baba bandang kanan ng ating 4-pin CDI. Pero sa ngayon, hindi pa maayos yung wire ng motor ni paring Ronnie. Kaya ida-direct muna natin ito sa battery para mapasukan ng positive supply yung ating 4-pin CDI. So ito na mga katropa, yung baba bandang kanan ng ating 4-pin CDI o yung pinaka-positive supply ng ating CDI na ilagay na natin sa positive supply ng battery. Tapos yung ground ng ating battery, nilagay natin sa ground supply ng ating motor. Ngayon subukan na natin mga katropa kung may kuryenteng lalabas. Ano? Gentle, pasuyo nga. Tadyakan mo nga. Kung may kuryente, iyon o. Iyon o. Iyon o. So may kuryente na yung motor natin mga katropa. Ang susunod natin, papaandarin na natin yung motor natin. So heto na mga katropa, meron na tayong tangke, meron na tayong gas, yung kanyang battery nakasetup na, tapos yung magneto na ilagay na rin natin. So ikikik muna natin mga katropa, papaandarin muna natin. Gentle, pasuyo nga ako. Yung kay boss, lalagyan namin ng ano yan, charger. Sira yung charger niya. So paandarin natin, Gentle. Yun o, it's alive. Yun o, umaandar na sa kiko. O diba? Okay na. Ngayon ang gagawin natin mga katropa, papaandarin naman natin sa push button. So heto na mga katropa, nakasetup na yung ating e-bike controller, nakasetup na yung ating battery na 24 volts. Pero kung sakaling gumana yung ating push button mga katropa, hindi nangangahulugan na dalawang battery na yung gagamitin natin. Dahil gagamit tayo ng 12 volts to 24 volts converter. Pero kung sakaling hindi gumana yung ating 24 volts converter, pwede pa rin tayong gumamit ng dalawang battery. Siguro dalawang 3L yung gagamitin natin, yung isang 3L dito
Tapos yung isang 3L itatago natin sa U-box. Tapos gagawa natin siya ng diskarte. Meron akong idea sa kanya na kapag hindi tayo nag-push button, 12 volts, pareha silang masusuplayan yung dalawang battery ng charging na 12 volts. Pero pag na-push button tayo, makukonvert agad siya sa 24 volts para masuplayan yung ating e-bike controller. Tapos pag binantawan mo yung push button, babalik ulit siya sa pagka 12 volts niya at mag-charge yung dalawang battery. So meron na tayong idea dyan. Pero hanggat maaari, isang battery lang yung gagamitin natin. So yan ang mga katropa, nakasetup na. Ito na yung pinakahihintay natin, the moment of truth and the truth of the moment. Kung magpo-push button ba yung ating TMX at kung kakayanin ba niya yung compression at kung kaya niyang paandarin. So i-push button natin mga katropa, subukan natin the moment of truth. Bakit lobat na? Sumabay pa. Oh, Pia, Mari Popcorn. Sige, revolution mo ano? Revolution mo. Iyon, no? Isa pa. Tanggalin mo. Oh, kumakain pa ng si Gentle, sa tuwa, ngayon, subukan uli natin siyang i-ano mo, Gentle, i-ano mo yung ano niya. Compression. Sige, ilagay mo yung CDI. Ngayon, subukan ulit natin mga katropa, ni-push button. Medyo mahina na yung ating battery, pero ganun pa man, napatakbo pa rin niya o napagana pa rin niya yung ating magneto. Ngayon, i-push button ulit natin. Subukan natin. Yun, no? Bawat bata may tanong. Tayo na sa sineskwela. Tuklasin natin ang sensya. Okay. O, di ba? So, approve mga katropa. Okay na yung ating push button. Walang problema. Gentle, tanggalin mo. Wala nang problema doon sa ating push button. Ang gagawin na lang natin dito, didiskartehan na lang natin itong ating controller papunta doon sa compartment ng ating U-box. Tapos ang susunod na video natin sa final and part 4 ng ating video, pinakahuling video natin, kung paano naman natin didiskartehan yung charger ng ating motor. At syempre kung paano naman natin didiskartehan yung supply ng 24 volts dito sa ating e-bike controller. Gentle, isa pa. Iano natin, ilagay mo. Last one. Okay, last one mga katropa. I-push button natin. Tingnan natin yung conversion natin. Iyan, no? Revolution TMX 155 with push button. Alright, oh. Ayos na ayos, oh. Ano, maandar. Okay, so tanggalin mo na, Gentle. So alright mga katropa, next video kita-kita tayo. Tapos yung kanyang charging, meron ako naiisip na charger na gagamitin natin. Kung mapapansin nyo rito mga katropa, meron siyang tatlong wire. Ibig sabihin yung ating stator na ginamit ay 3-phase na rewind. So gagamit din tayo ng 3-phase charger. Lahat ng charger na mayroong tatlong kulay dilaw, ibig sabihin nun 3-phase charger yon. Pwede natin gamitin dito. Maaaring charger ng Supremo, charger ng Mola ba yun o HD na Suzuki, or pwede tayong gumamit ng mga Hauju, mga 3-phase charger yung mga yan. Tapos papakita ko sa inyo kung paano yung diskarte ng paglalagay ng charger dito sa ating motor. Kasi syempre, once na umandar na yung motor, magkakaroon na ng supply itong ating tatlong wire. Hindi naman po pwedeng nakababad itong ating controller, masisira. So didiskartehan natin yan. Meron akong dalawang paraan na naisip para pag sakaling pag pinush button natin, magkukunik dito yung ating wire ng stator sa controller. Pero pag binitawan natin yung push button, madidisconnect yung ating wire ng stator controller at lilipat naman siya doon sa ating charger. Sa tingin ko, gagamit tayo dyan ng tatlong relay kasi meron tayong tatlong wire. 5-pin relay yung gagamitin natin. So kita-kita tayo mga katropa sa part 4 at huling video ng ating pag-convert ng TMX 155. Subukan ulit natin. Sige, ilagay mo to. Subukan natin ulit. It's alive. Para tayo nag-experiment to, ha. Sineskwela. Nabutan mo yung sineskwela? Hindi, oh. Tayo na sa sineskwela. Tuklasin natin ang sensya. Di ba alam yun? Okay, so ito, na-set up na natin. Subukan natin ulit paandarin. Ay, yung ating CDI pala. May gas pa ba tayo? Meron tayong siguro konti. At i-push button natin. Uy, nako, it's alive. Buhay na buhay. Sige, napakatahimik niya, ha. Alright. Okay, Gentle, approve. Napakatahimik pa niya mga katropa. Kita nyo, pag umandar siya, wala man lang kalabog. Sobrang ano siya, tahimik, silent starter, ha.
So yun lang mga katropa, kita-kita tayo sa part 4 at panghuling video natin dito sa pag-convert ng ating TMX 155. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pag-wiring.